Itong topic na ito ay pag-aralan natin kung bakit nakilala ng mga demonyo ang ating Panginoon. Pero ang mga tao sa Israel, ang mga eskriba at mga parisiyo, ay hindi nila nakikilala ang Panginoong Hesus. Kaya pinako nila sa krus. Pero ang tanong, bakit nakikilala ng mga demonyo ang ating Panginoong Hesus? Basahin muna natin sa Matthew 8:28. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan na totoong mababangis, na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. 29. At narito sila nagsisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Na parito ka ba upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa 30, sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipangainan, at namanhik sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung kami palayasin mo, ay paroonin mo kami sa kawan ng mga baboy. Sa 32, at sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo, at sila nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy, at narito ang bungkawan ng mga baboy ay nangahulog sa bangin hanggang sa dagat na at nangamatay sa tubig. Dito natin makikita sa verse na ito na ang mga demonyo ay nagmamakawa sa ating Panginoon at nakikilala nila ang ating Panginoon. Itong verse na ito sa Revelation 12 verse 7, dito natin malaman ang sagot kung bakit nakilala ng mga demonyo ang ating Panginoon. Basahin muna natin sa Revelation 12 verse 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Si Miguel daw at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Itong dragon, ito ay si Satanas at ang kanyang mga anghel na nakipagbaka. Ang tawag ng Panginoon ang Miguel kasi Miguel ang ginamit ng Panginoon na kanyang pangalan. Dito naman sa verse 8, at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Hindi daw sila nanalo sa langit at wala na silang dako doon sa langit. At verse 9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon daw yung dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo o Satanas. Ang dami ding pangalan ni Satanas. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Dito na nakilala ng mga demonyo kasi nga inihagis sila dito sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Kaya nung bumaba si Kristo sa lupa, nakilala siya kaagad ng mga demonyo kasi nga ay nakipagbaka na sila doon sa langit. Nakilala na sila, nakita na nila ang ating Panginoon doon sa langit. Kaya hinulog na sila dito sa lupa. Sa verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos
at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ay ito kasing si Satanas, ay siya kasi ang tagapagsumbong sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mensahero. Siya ang messenger kasi ng ating Panginoon. Itong si Satanas. Si Satanas kasi ay ginawa ito ng Panginoon na pinaka-founder sa lahat ng mga anghel. Siya ng pinakamagandang itsura, pinakamagandang gamit, kasi nga siya ang pinili sa lahat ng mga anghel. Kaya siya ang taga-sumbong, taga-messenger sa ating Panginoon. Kung ano ang makikita niya sa lupa ay ihahatid niya doon sa langit at isabihin niya sa ating Panginoon. Ngunit itong si Satanas na ito kasi nagrebelde siya sa ating Panginoon dahil sa makapangyarihan siya at sa kanyang kagandahan, kaya hindi na siya sumunod sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang gumawa kay Satanas, kay sa Diablo. Ngunit dahil nga sa katigasan na niyang ulo, lumaki ang kanyang ulo dahil sa kanyang kapangyarihan, ay nagmatigas siya at nagrebelde sa ating Panginoon. Kaya lahat ng mensahe ng Panginoong Diyos ay binago niya pagdating doon sa mga anghel. Kaya ang mga anghel din naakit niya, kasi nga siyempre siya kasi ang messenger. Akala nila yun pa rin ang utos ng Panginoon, pero iba na pala, sa kanya na pala ang utos yun. Kaya marami siyang nadala. Kaya ang sinasabi dito na mandaraya, matandang ahas na tinatawag na Diablo, na dumadaya sa buong sanlibutan, kasi nga mandaraya itong si Satanas. Kaya marami siyang nadala sa langit ng mga anghel na kasama niya na kipagbaka sa ating Panginoon. At sa 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, dahil sa salita ng kanilang patutuo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin na hindi nila nadaig dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, na nagpakamatay ang ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Kaya hindi na naig ang Diablo. At ngayon ay inibig ng mga anghel ng Diablo na kanilang buhay sa kamatayan, na ibig sabihin na pinili nilang mamatay sila kay sumunod sa ating Panginoon. Verse 12, kaya't mga gala kayo o mga langit, at kayong magsisitahan diyan sa aba ng lupa, ng dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit. Ang sabi niya na magala kayo o langit dahil tinapon na ang Diablo sa lupa. Pero ang Diablo ay binaba sa lupa na may kasamang galit. Bakit daw? Sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Ibig sabihin, nagagalit siya ng todo sa lupa dahil alam niya na kunting panahon na lang siya ay ibubulid na siya sa apoy dahil sa pagdating ng Panginoon at sa pagdating ng paghuhukom. Kaya pagdating niya sa lupa ay gumawa talaga siya ng mga pandaraya sa mga tao para may makasama na naman siya sa impyerno. Kaya nga kung iisipin natin, kung naluko niya ang mga anghel sa langit, gaano pa kaya tayo dito sa lupa? Wala tayong kapangyarihan. Kaya lumapit tayo sa Diyos para hindi tayo madaya ni Diablo o ni Satanas, dahil tayo ay wala tayong kapangyarihan. Pero kung lumapit tayo sa ating Panginoon
at alamin natin ang buong katotohanan o magbasa tayo ng Biblia, ay hindi niya tayo kayang dayain.